na anime tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para lagi kang may topic kay crush, hihihi. Samantala, pinakita naman ang headmaster na nagmumuni-munit nag-aalala sa ating bida at malapit na nga raw ang all-dorm off-campus class kung saan magsasama-sama sa iisang klase ang estudyante ng iba't ibang dorms. May pasilip rin sa isang panibagong karakter na nakabangga na lahat-lahat ay siya pang nagalit at nanakit sa mga naigit na bulinggit. Pinakita rin ang isang malakultong grupo na ito na may layuning lipunin lahat ng coins ng makabayad sa Meralco Este nang maging Divine Visionaries ay kanila lang masolo. Kinabukasan, sa gubat na nga ang tatlong mokong na pinagtakat baka raw kampang ang klase nila sa araw na iyon, hanggang sa kung saan ay lumutang na rin nga ang isang ito na nagngangalang Barrett na bida-bidang umentrada sabay umeksena at nakilala ang ating bida. Natigilan na nga lang ito ng slow motion na pumasok sa kanyang mata si Lemon na as usual rekta papansin sa bida natin. Nalubos namang kinainis ng papansing binata sabay dura sa ating bidang tulala. Mas nanggigil pa nga ito sabay reklamo ng bag ito na sa dinami-rami raw ng mga babae ay wala man lang raw sa kanyang nagkakagusto na isinisisi nga nito sa mga taong katulad nga raw nila Mash. Mamutok ugat na nga ito sa inis nang makitang wapakles pala ang Tinkerbell sa kanya. Hanggang sa dito lumutang na nga ang kanilang professor sabay nagpaliwanag na magkasama sa outdoor exercise na ito ang Adler at Lang, na kung saan layon nilang puksain ang mga forest scorpions na ito na may kaakibat na bronze at silver coins. Abat may pahabol pa nga itong si Boy Igit Este Inggit na di nga raw siya papatalo sa ating pangbato. Dumagdag pa ito na parang maltong lumutang sabay sinikmuraan si Mash nang walang dahilan man lamang. Abat na buwisit at dodembehan na sana ito ni Mash nang pigilan ito ng kaibigan at magdahan-dahan nga raw at pakilawan na lamang. Delinkwenteng estudyante nga raw ito na kilala sa pananakit maging ng mga professor nito na naging dahilan ng pagbalik second year nito. Bagamat pasaway ay talentado ito sa magic kaya di pera nito na e-expel na pangkaraniwan ng araw sa mga tagalang dormitory kaya iwas-iwas na nga lang raw itong si Mash na kinagulat ni Lance at tanging ang cream puff lang pala ang pinag-alala ng atikihin kanina. Nagpatuloy na nga ang dalawang magkasama hanggang sa maliga pa nga itong si Gaga. Nagkataon pang nagkasalubong ang dalawang ito sabay nasapak pa nga itong si Pabibo at nagkagulatan ang mga bobo. Dumagdag pa nga sa eksena itong si Ate Damsel in Distress mo na agad naman inaga pa ng tigang na mangmang na hulog sa alindog ng dalagang sa puso niya ay kumabog. Habang sa ibang parte ng gubat ay nakulimbat na nitong si Boy Puti ang pilak na puti, ay todo pa cute at ayaw paawat peran sa pagpapapansin ang dalagang mahinhin sa Pabibo nating virgin, na nadikitan lang ng tuhod ay sa langit ay gusto ng sumunod. At dito makikitang nakangisi na nga itong si ate girl na kanina pa pala nang aakit gamit ang kanyang anghit este magic. Sumunod na tinarget na nga nito si Mash at sinubukang akitin ngunit sadyang bitin at kiliti nito'y di kayang abutin, hanggang sa sumuko na lamang ito at least may isa na nga raw silang nauto. Dito nagkwento na nga rin ito na kesyo may lalaki nga raw na nanghaharas sa kanya na si Boy Puti nga raw aka Silva. Ginagamit nga raw nito at sinasamantala ang magic niya at ayaw niya na nga raw ma-involve dito at masama nga raw ang mga gawain nito. Ngunit wala nga raw siya magawa dito at pinipilit siya nito. Help me, huhuhu, ika ng dalagang umiiyak sabay oo. Ano pa nga ba't na-trigger na naman itong si Kuya Barrett mo sabay sabing siya na nga raw bahala at wag na nga raw ito mag-alala. Bogbog yun sa akin ika nito sa dalagang mahinhin sabay walang ano-ano'y lumabas na nga ang abnoy. Sino raw bubugbugin ito tanong naman ito sa nagpresentang gago. Abat bida-bida ka amatignan natin hanggang saan aabutin yang yabang mong angkin mukha naman iyakin sarap mong sapakin at sa peteng ay pakain ika ng lalaking puro piercing, hanggang sa sunod-sunod na pasabog na nga ang binigay ni Boy todo bigay. Sabay boom tarat-tarat at sa gubat ay tumar eret. Samantala sa kabilang dako ng gubat bagamat nagkahiwalay ay pinag-aalala peren ang bida natin maliban dito sa bailat at pabigat na todo nagpapasalamat at ito ang kanilang nakasama sa kabila ng lahat. Baliklaban naman kung saan hindi man lang nagalusan ang tagalang dorm na kalaban na lubos na kinabulantang ng gag ang mayabang, hanggang sa nahagip na nga sa laban at cream puff ni Mash ay tinamaan. Naku dito na magkakaalaman puksa ka boy kung sino ka man. Kaya bago pa tayo madamay sa laban na yan, mag-like and subscribe ka naman lods baka naman, hahaha, salamat. Nangamba na nga itong si Barrett sa lakas nitong si Silva at kung papaano nga raw niya poprotektahan ang babae dagdag pa itong si Mash na mungtanga nga raw sa tabi. Hanggang sa magsalita na nga itong si Silva at iminungkahi na bibigyan nga raw niya ng tsansa itong si Barrett, kung makakaya nga raw nitong indahin at tagalan ang 5 niyang atake ay papakawalan niya ang dinidigahan nitong babae. Dagdag pa ang isang silver coin bilang pakonsuelo at pagsunod sa batas ng kanilang paaralan.
pabebe naman si ate at pinipigilan kuno si Beret hanggang sa tanggapin na nga rin ito ng bag ito at basic nga lang raw ito ika ng pabibo. Anong basic mo dyan? Tiglima kayo niyang kasama mo ika ng puro dadang kalaban na agad namang pinabulaanan ni Beret at si Mash nga raw ay wala ditong kinalaman. At para panatag ang iyong kaluluwa ay ako na lang tatanggap lahat ng iyong paganap, ika ni Beret sa kalabang gulo ang hanap. Okay sabi mo yan 10 yun boy. Sabay pakbulwak una pa lang ay dugo agad ay bumulwak. Tayo peren nga si Kuya Beret mo sa harap ng kalabang nagpapahirap hanggang sa dito sunod-sunod na nga ang pag-atake ng kalabang lalaki sa bida-bidang ini-enda ang bawat atake ni Kuya. Sabay may pangisi pa nga at sabing nagmumukha man raw siyang tanga at pinapahirapan niya ang sarili niya ay wala raw siyang pagdududa. Lalo na sa luha ng isang dalaga, habang ito poker face lang ang ating bida, haha. Nagpakawala na nga ang lalaking nagwawala ng pangmalakasang mahika na nagpatilapon sa bida-bida ngunit sa gulat nga nila pati ng ating bida ay nagawa pero nitong tumayo. Sa kabila ng mga tama nitong natamo. Ngunit kalaunan ay bumagsak din naman gawa ng mga tama na nito ay nakamtan. Tanga ka na. Syunga ka pa. Banggit ng lalaking nagbubunganga kay Beret na bumulagta at malugod na sinalungaraw nito lahat ng atake dito. Hirit peren nga si Kuya Beret mo at umalis na nga raw sila Mash kasama si ate pabebe at siya na nga raw bahala dito hanggang sa gulat niya ng katotohanan ay bumulaga at sa kanya ay isiniwalat, na ang babae na kanina niya pang pinagtatanggol at pinaglalaban ay kasabwat pala at kakampi ng kanyang kanina pa kalaban, bukod sa nagmungtanga na nga si Kuya at napahiya, ay walang kutsya-kutsara at ininsulto pa nga ng mga walang hiya, todo tawa pa nga ito hanggang tinapay ay sumungalngal dito. Pumasok na nga sa eksena ang nanggigigil nating bida. Sabay duro kay Silva at siya naman daw subukan niya at sabing halika dito at makikita mo. Naku gigil mo si Mash puro kakasihan Nash, good luck, hahaha. Samantala, sa kabilang dako naman ng kagubatan ay pinag-aalala ng kanyang mga kaibigan ang kalagayan ni Mash na naligaw kung saan, dagdag pa ni Lance na may iba't ibang uri nga raw ng mga mages at bagamat malakas si Mash ay mga white mages pa lang ang nakakaharap nito so far na sa scholarship at support magic ang forte, kumpara nga raw sa mga red mages na forte ang combat na maaaring makatapat ng ating bida at makahanap ng katapat. Sabay balik ni cameraman sa kalaban at tila ba ito ang tinutukoy ng kanyang mga nag-aalalang kaibigan, abat di peren nga tumitigil ang gagong gigil at tinatadtad ng insulto ang lalaking sutil. Ayaw nga raw nito sa mga epokritong katulad nito na nag-aastang malakas pero mahina naman, sarap nga raw makitang wasak at durog ang katulad nitong mga hambog, hanggang sa tulungan na nga ito ni Mash ng bandang i-smash na naman ito ngunit napansin siya nito at nakaiwas. Aba akala mo mananalo ka sakin sabay speech na naman nga itong si Silva at kesyo nakakuha nga raw siya ng 2 gold coins first year pa lamang siya at di hamak na mas malakas raw siya sa mga ito. Nakasinghot ka ata boy kung akala mo matatalo mo ako ika ng kalabang pabibo. Sabay nagpaulan na nga ito kay Mash ng sunod-sunod na atake hanggang sa tila nabwisit na nga itong bida natin sabay nagready ng kama o nailalapat sa mukha ng gago. Umatake na nga itong si Mash sabay smash sa lahat ng atake ng kalaban ay iwinawasiwas hanggang pangmalakasang pak sa pak ng kamao sa mukha at kalaban ay bumulagta. Ayaw pa talaga paawat ng halatang nagulat at umatake pa ulit ay sus elugar mo boy ang iyong kulit. Di mo ba nakikita ang matang iyan na nanglilisik Diyos ko gusto mo na naman tumalsik, at ayun na nga, nasikmuraan na naman tuloy si boy sabay nagmukhang palaboy, aroy Diyos ko patawarin mo ako sino ba ito na nakaharap ko sabay tinalikuran ang loko na pinagtaka ng mga ito, naupo pa nga ito sa tabi sabay sabi na nakadalawa na raw ito, 10 yung ataking iindahin di ba ika ng ating bida sa gulat na bida-bida at may 8 pa nga raw na nakaamba. Ano kaya mo pa ba pangatlo ika ng bida nating lumapit na sa loko na di makapagsalita sa sobrang pagyayanig ng hita, hanggang sa gulat nila ay bigla na lang sumulpot at nagpakita ang isang alakdan mula sa loob ng kagubatan. Sabay nagbigay pag-asa sa kalabang umaasa at hindi raw ordinaryong alakdan ang lumutang sa likuran ng bida nating nilikuran hanggang sa gulat nila ay sinampal lang ito ni Mash sabay sabing busy nga raw siya, hahaha, at nagsorry pa nga sa alakdan na nag-iwan ng gintong bituin. Wala nang nagawa ang kalabang kawawa at nanginig na lang sa takot hanggang sa iminungkahi na nga lang ni Mash na quits na nga lang raw sila at naaawa na siya rito. Nakinatulala na lang ni kuya mo sabay tuon ang atensyon nito sa babaeng kasamahan nito. Gulat naman nga itong si ate pabebe mo at biglang titig ito. Sabay ano pa nga ba at paiyak na naman ang ganap ni Tae ate mo na pa-victim. At pinilit nga lang raw siya ng lalaking si Kim. Hanggang sa lapitan na nga ito ni Mash sabay hinimas niyakap na nagpakislap ng mga mata nito at pare-parehas raw mga lalaking manyak. Nako iyak.
Iyak na nga lang si ate mo, kulang na lang mata ay bumulwak sa gulat ng German suplex ito ng ating bida at binalibag. Hahaha, patas nga raw tingin niya sa lahat habang ito gulat na gulat. Kalaunan ay dumating na nga mga kaibigan nito na kalagayan ng ating bida ay lubos na pinag-alala, sabay kinamangha ang pagkatalo nito kay Silva, dagdag pa ang Starstone Scorpion na may katumbas na 2 pilak na lubos nilang kinagalik. Samantala nakatitig naman itong si Mash sa nagmo-moment na si Barrett na mukha namang mabait, hanggang sa lapitan na nga rin ito ni Lemon na kinagulat nito at kinumsta siya ng mga ito. Sa Smeriasep tinamaan na naman nga ng lintik si kuya mong wala stick at ayon pumipitik-pitik, sabay nagpasalamat bagamat nahihiya kay Mash at siya nga raw dahilan ng lahat. Na sinapla naman agad ng ating bida at di nga raw bagay sa bida-bida ang humihingi ng paumanhin, nagmumukhang mahinhin. Buisit ka, di na ito mauulit, kala mo naman di ka umiigit, ika ng binatang nap icon at nagalit, hahaha. Pasok naman na nga sa eksena itong si Lance at tinarget nga raw itong si Mash ng mga tagalang dormitory sa paglalayong makuha ang coins nito, at doon na nga raw pumasok itong si Silva na nakalaban ng ating bida. Binubuo nga raw ito ng mga moralists na iisa lamang ang layunin, at iyon ay ang pigilan ang karamihan na makatungtong sa Bureau of Magic. Dagdag pa ni Lance na mukhang nag-umpisa na ang digmaan para sa barya project ng Lance Elite o kung tawagin ay Magia Lupus. Biglang lumiwanag na nga rin ang bulsa ni Mash kung saan nabuo na sa isang gintong barya ang 5 pilak na kanyang nakuha na lubos nilang kinamangha. Iba naman ang kinamangha ni Mash at di niya raw alam na may iba't iba palang dorms, sabay pa flashback ng mga kaganapan noong entrance ceremony nila kung saan sinort sila base sa kanilang mga iniisip at ang king katangian sa pamamagitan ng paghawak sa sungay ng kalansay na unicorn na ito. Buong pagmamayabang namang pinagmalaki ng unicorn na parang butiki ang siglo na niyang karanasan sa pagbasa ng mga tao sa kanyang harapan, hanggang sa di niya inaasahan at buong pagpapawis na kinabahan ng si Mash na ang naisalang, at puro cream puff ang laman ng isip ng lalaki na nasa kanyang harapan. Kung ano-ano na nga lang ang pinagsasasabi ng unicorn tungkol sa cream puff at mema lang, hanggang sa italaga na nga lang nito si Mash sa Adler at doon raw ang mga mahilig sa cream puff. Hahaha. Deadman na nga lang sina Lance at ipinagpatuloy ang pagpapaliwanag ukol sa Magia Lupus na kinabibilangan nga raw ng 7 estudyante at si Silva nga raw ay alipo race lamang ng mga ito. Kaya iwasan nga raw nitong si Mash ang mga tagalang dormitory, lalo na ang mag-solo at mainit ito sa mga ito. Okay naman ang ating masoneryang bida, hanggang sa di pa nga nagtatagal ay naligaw na naman ito sa paghahanap ng klase nito. Tigil naman na nga ito, nakakita lang ng isang pinto, sabay pinroblema na naman kung papasok o pahila ba ang pagbukas nito. Samantala, pinakita naman na sinesermunan na nga itong si Silva ng isang lalaking mahilig sa Barbie doll na nagngangalang Lord Abel, at bukod nga raw sa di na nga ito nagtagumpay ay nakuha pa ang coin mula dito, at kalaunan ay ginawa pang ang isang larwang puppet ng kanilang leader bilang parusa dito. Siya nga raw bukod tanggi lamang ang karapat-dapat na maging divine visionary at wala nang iba, sabay himas sa laro ang tinawag na nanay ng buang. Sabay labas pa ng isang buang este ni Mash, dala-dala ang isang pintong na maalam at sakuta pa talaga ng mga kalaban. Hahaha, di man lang nag-doorbell, sakto may bell dyan lods, click mo yan tas like and subscribe ka na rin, hihi, salamat.